Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking vlog dito sa Doers TV. Samahan niyo akong lumipad gamit ang aking drone mula sa distrito ng Dasmariñas, Cavite patungo sa distrito ng General Trias, Cavite. Dadaan at tatanawin natin ang ganda ng iba't ibang malalaking komunidad, mga subdivision at ang Abalang Governor's Drive. Pero higit pa sa magagandang tanawin, may dala tayong napakagandang balita galing sa Panginoon. Balitang puno ng pag-asa, pagmamahal at basbas para sa bawat isa. Kaya huwag na kayong aalis o lilipat ng ibang video. Manatili lang kayo makinig ng mabuti at manood hanggang dulo. Siguradong mapupuno ng ligaya ang inyong araw at puso. Tara na at simulan na natin. At habang tinatanaw natin ang ganda ng ating kapaligiran, dinggin natin ang salita ng Diyos mula sa mga pagbasa sa misa ngayong araw. At ang unang pagbasa ay mga Gawa chapter 6 verse 8 hanggang verse 15. Si Esteban na puspos ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay gumawa ng mga dakilang himala at tanda sa gitna ng mga tao. May ilang nagtangkang makipagtalo sa kanya, ngunit hindi nila napigilan ang karunungan at ang espiritong nagsalita sa kanya. Kaya't pinagbintangan nila siya na lapastangan at dinala sa mga pinuno. Nang tumingin ang lahat sa kanya, nakita niyang kanyang mukha ay parang mukha ng isang anghel. Tugon ng awit. Mula sa awit 118. Tugon, mabuti ang Panginoon, magpakailanman ang kanyang pag-ibig. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Magpakailanman ang kanyang awa. Mabuti pang humiling sa Panginoon kaysa umasa sa tao o sa mga pinuno. At ang mabuting balita ay mula sa Aklat ng Juan chapter 6 verse 22 hanggang verse 29. Sinabi ni Jesus sa mga taong humahanap sa Kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil nakakita kayo ng mga himala, kundi dahil kayo'y nakakain at nabusog. Huwag kayong magpagal para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao." Tinanong siya ng mga tao, ano ang dapat naming gawin upang maisagawa ang kalooban ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang gawa ng Diyos, na mananampalataya kayo sa Kanyang isinugo. Ito ang salita ng Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Mga kapanalig, mga ka-Doers TV, mga kaibigan, ang mensaheng nais iparating ng mga salita ng Diyos ngayon para sa bawat isa sa atin ay ito. Una, mula sa kwento ni Esteban, ipinakita nito na kapag puspos tayo ng biyaya at pananampalataya sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng lakas, karunungan at liwanag kahit harap tayo sa anumang pagsubok. Tulad ng malinaw na tanawin na nakikita natin mula sa himpapawid. Maging malinaw din nawa ang ating panindigan na sundin siya. Pangalawa, mula sa mabuting balita. Madalas sa buhay, pinaghihirapan at pinagsisikapan natin ang mga bagay na panandalian lang, mga gamit, yaman o mga bagay na nauubos at nawawala. Ngunit anyaya tayo ni Jesus na magsikap para sa pagkaing espiritual na hindi nawawala kailanman. Ang salita niya na nagbibigay buhay na walang hanggan.
ang pinakamahalagang aral? Nang tanungin si Jesus kung ano ang kalooban ng Diyos, simpleng sagot lang niya, mananampalataya kayo sa kanyang isinugo. Hindi kailangan na malalaking gawa o kayamanan para maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapat na ang pusong tapat, nagtiwala at sumasampalataya sa Kanya. Kaya sa bawat isa sa atin na nanonood, nasaan man kayo dito sa ating komunidad, sa Dasmariñas, Gerartias o saan man, dalhin natin ang aral na ito. Piliin nating hanapin hindi lang ang mga bagay na nakikita ng mata, kundi ang pagmamahal at basbas ng Panginoong Diyos panghabang buhay. Mga kapanalig, isama na rin natin ang pagbasa mula kahapon, April 27, 2026. Dinggin natin ang salita ng Diyos mula sa mga pagbasa noong nakaraang araw. At ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 11, verse 1 hanggang verse 18. Nabalitaan ng mga apostol ang mga kapatid sa Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya nang umakyat si Pedro sa Jerusalem, pinagtalunan siya ng mga nasa panig ng pagtutuli. Sinabi nila, pumunta ka sa mga taong hindi tuli at makisalo sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Pedro sa kanila ang buong pangyayari. Habang ako ay nananalangin, nakakita ako ng isang pangitain. May bumabang malaking tela na parang sapin, ibinaba mula sa langit hanggang sa dako kong kinatatayuan. Nang tingnan ko itong mabuti, nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, mga maiilap na hayop, mga reptilya at mga ibon. Narinig ko ang tinig at nagsabi sa akin, tumayo ka Pedro, katay at kainin mo. Sumagot ako, hindi po maaari Panginoon, kailan may hindi ko kinakain ang anumang bagay na marumi o bawal. Muling nagsalita ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang itinuring ng Diyos na malinis. Ito'y nangyari ng 3 beses at muling lahat ay iniahon sa langit. At sa sandaling iyon, dumating ang 3 lalaking ipinadala mula sa Cesarea sa bahay ng aming tinutuluyan. Iniutos sa akin ng Espiritu na sumama sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ng taong nagpadala. Isinaysay niya sa amin kung paano niya nakita ang anghel na tumayo sa loob ng kanyang bahay at nagsabi, magpadala ka ng tao sa Hupi at tawag mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay magsalita sa iyo ng mga salita na magliligtas sa iyo at sa buong sambayanan ito or sambayanan mo. Noong ako'y nagsasalita pa lamang, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, gaya noong una na bumaba rin sa atin. Naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo gamit ang tubig, ngunit kayo'y magbabautismuhan gamit ang Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng gayon ding kalooban gaya ng ibinigay niya sa atin, noong tayo'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako upang hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumahimik sila at pinuri ang Diyos. Sinabi nila, kaya pala binigyan din ng Diyos ang pagkakataong magsisisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga hintil. Tugunang awit mula sa Aklat ng Awit, chapter 41, verses 2 hanggang 3 at verses 4 hanggang 5. Tugon, pagpapalain ang taong nagtiwala sa Panginoon. Pagpapalain ang taong nagtitiwala sa Panginoon na sa Kanya umaasa ang kanyang puso. Siya ay parang punong itinanim sa tabi ng tubig
na ang mga ugat ay umaabot sa batis, kundi natatakot pagdating ng init, kundi laging sariwa ang dahon, hindi nababahala sa taong tagtuyot at hindi tumitigil sa pamumunga. At ang mabuting balita mula sa aklat ng Juan, chapter 12, verse 1 hanggang verse 11. 6 na araw bago ang Pasko, dumating si Jesus sa Betania, kung saan naroon si Lazaro na binuhay niya mula sa mga patay. Doon ay naghanda sila ng hapunan para kay Jesus. Si Marta ang naglilingkod samantalang si Lazaro ay isa sa mga kasalo niyang kumakain. Kumuha si Maria ng halos kalahating litro ng purong langis na nardo na napakamahal at ipinahid ito sa mga paa ni Jesus at pinunasan ang kanyang buhok. Ang buong bahay ay napuno ng amoy ng langis. Sinabi ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkakanulo sa kanya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang langis na yan ng 300 denaryo at ibigay sa mga mahihirap? Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang tagaingat ng kahon ng pera at kinuha niya ang inilagay doon. Sinabi ni Jesus, hayaan mo siya at iniingatan niya ito para sa araw ng aking paglilibing, sapagkat ang mga mahihirap ay laging kasama ninyo, ngunit ako ay hindi ninyo laging makakasama. Nabalitaan ng maraming Hudyo na naroon si Jesus, kaya't dumating sila, hindi lamang dahil kay Jesus, kundi para makita rin si Lazaro na binuhay nila mula sa mga patay. Kaya't nagpasya ang mga punong pari na patayin na rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya marami sa mga Hudyo ang lumalayo at sumasampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos, papuri sa iyo Panginoon. Ang mensaheng nais iparating ng salita ng Diyos kahapon ay puno ng pag-asa at gabay para sa bawat isa. Una, mula sa kwento ni San Pedro, ipinakita nito na ang pagmamahal at kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Hindi siya namimili ng tao, maging sino ka man, saan mang lugar ka galing, anuman ang inyong pinagmulan o katayuan sa buhay. Tanggap at mahal ka ng Panginoon, gaya ng lawak ng mga komunidad at lupain na ating tinatanaw ngayon. Ganon din kalawak at kalalim ang awa ng Diyos na bukas para sa bawat isa. At pangalawa, mula sa mabuting balita, itinuro nito ang kahalagahan ng sinserong pag-ibig at pag-aalay kay Jesus. Ipinakita ni Maria kung paano ibigay ang kanyang pinakamahalaga at pinakamainam para sa Panginoon. Buong puso, walang pagtitipid at walang pag-aalinlangan. Samantala, ipinapaalala rin sa atin na iwasan ang maging mapagkunwari gaya ni Judas. Madalas ay magagandang dahilan o salita tayo sa labas, pero sa loob ay may ilang hangarin o hindi totoo ang malasakit. At higit sa lahat, tinuruan tayo ni Jesus na unahin kung ano ang tunay na mahalaga. Maraming bagay ang maaari nating asikasuhin sa araw-araw. Pero ang panahon, pagmamahal at pananampalataya na ibinigay natin sa Diyos ay bagay na hinding-hindi masasayang at hindi mapapalitan ng kahit ano. Kaya sa bawat isa nating kapatid na nanonood dito sa Dasmariñas, sa General Trias at saan man, dali natin ang aral na ito. Tanggapin natin ang bukas na pag-ibig ng Diyos at ialay din natin sa Kanya ang ating buong puso at buhay ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, mga kapanalig, mga ka-Doers TV, narito ang lahat na nabanggit na pagbasa kasama ang kanilang tiyak na sanggunian. Ngayong araw, Abril 28, 2026, sa unang pagbasa, mga gawa
chapter 6 verses 8 hanggang 15. Tugunang awit, awit 118. Mabuting balita, Juan chapter 6 verse 22 hanggang 29, at yung kahapon, Abril 27, 2026. Sa unang pagbasa, mga gawa chapter 11 verses 1 hanggang verse 18. Sa tugunang awit, awit 41 verse 2 hanggang 3, 4 hanggang 5. At ang sa mabuting balita ay mula sa aklat ng Juan, chapter 12, verse 1 hanggang verse 11. Maraming salamat po sa inyong panahon, atensyon at pagmamahal habang kasama niyo kami sa biyaheng ito. Mula sa himpapawid ng Dasmariñas, Cavite hanggang sa distrito ng General Trias, habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos na puno ng papala at gabay. Laking pasasalamat namin na naging bahagi kayo ng pagbabahaging ito na dala namin ang mga aral na hango mismo sa mga pagbasa sa banal na misa upang dalhin ang liwanag, pag-asa at kapayapaan sa bawat puso. Huwag po kayong mawawala. Taos puso namin kayong inaanyayahan at inaabangan sa mga susunod pa nating episodes. Mas marami pang magagandang tanawin ang ating tatanawin. Higit sa lahat, marami pang salita ng Diyos na ating pagkakalunan at pagbabahagian. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated at hindi makaligtaan sa aming mga bagong upload. Isang mainit na taos-pusong pasasalamat at pagbati po namin sa ating mga Ka-Doers TV, sa aming minamahal na pamilya, mga kaibigan at kapanalig, sa lahat ng OFW na sa iba't ibang panig ng buong mundo. Kahit malayo man kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kayo ay laging nasa aming mga panalangin sa ating mga kapatid na narito man sa lupain at karagatan, at sa buong YouTube community na laging sumusuporta at kasama natin sa paglalakbay ng pananampalataya. Naway, pagpalain tayong lahat ng Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan, payapang isip at saganang biyaya araw-araw. Sumasa inyo nawa ang grasya at pagmamahal ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sana'y nasisiyahan kayo sa mga salita ng Diyos na binahagi natin sa araw na ito. At hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat po tayong lahat at bye-bye!